hearsay o meron ka rin talagang pinagbabasihan? We have guides, sir. You have guide. Yes, So sir. monitor mo kung na ito si X Business Corporation, alam mo kung nagbayad siya ng tama o hindi. But After the audit, sir. after the audit, kaya nga po, tama. Yes, sir. Okay. So papadalhan mo, pag mali, papadalhan mo ng letter of authority para ma-assess ng examiner. Tama ho. Yes, sir. Yes. Okay. Ngayon, magpapaliwanag siya kay examiner. Examiner, tama naman. Ito po, binayaran ko. Ito yung resibo ko eh. Hindi ka binibigyan ng examiner. Tama naman pala ito, Mr. Bacani. Ang binayaran ni X Business Corporation. Tama naman pala. O hindi ka binibigyan. Paano mo malalaman ngayon na tama yung binayaran niya kung hindi mo tatanggapin? Ikasabi dito, hindi intentional ayaw po rin yung tanggapin. There were no instructions like hindi pwedeng tanggapin, sir. So kaya nga, so wala. So lahat po tinatanggap ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Bacani, remember, you're under oath, sir. Yes, sir. Okay? Baka mapasama ka sa baba nila Diskaya. Next question ko po sa inyo, sir, is pag hindi po ninyo kasi tinatanggap, pumupunta kayo sa legal division para mag-issue ng duces tecum. Ito po yung kahit na yung dokumento na ipresenta na po sa legal officer na ni-reject naman ninyo, siyempre, pag may duces tecum po sa PINA, enforcement na po ang susunod na sa PINA. Siyempre, mangyayari po dyan, magkakaroon po ng warrant of arrest si negosyante. Si negosyante, napipuwersa po na mag-post ng bill or makikipag-negotiate. Pwede po ninyong tanggihan. So wala pang incident na gano'n, Mr. Bacani. Sir, with regards to SDT, Ano po yung SDT, sir? Hindi ako BIR. Subpoena duces tecum, sir. Sige. The taxpayer were given a checklist of documents to be submitted. Sometimes, sir, taxpayers only submit their returns without supporting documents like ORs or SIs issued or yung support for their input taxes. So, for VAT, sir, we have 90 days to finish our audit. So, possible the RO and group supervisor cannot assess the taxpayers based on limited documents submitted. So, they are forced to elevate the case to the legal division, sir, for an issuance of subpoena. Nga po, kasi nga po, yung dokumento na sinasabit ho nila, kumpleto naman daw. Kaya tinatanong kita kanina, tinatanggap mo ba? Sabi mo, tinatanggap mo naman. Eh bakit ho nakakaabot? Nagpapaliwanag ho sila, hindi ho ninyo tinatanggap. Alright, di bali ho, sige. Next, katanungan ko po sa inyo, Mr. Bacani. Mayroong ilang dito na under po sa inyong distrito na nagdidemand po ang inyong, not necessarily yung ikaw mismo, kundi opisina mo ng 20 million, of which only 4 million ang nakaresibo. Yung 16 po, wala na resibo. May idea ho ba kayo na ganito? Na may mga koleksyon kayo na 4 million lang na resibo. Pwede po bang makita yung mga or sa mga lowa na po yung sa examiner na po yung magbibigay ng resibo? Sir, taxpayers are given results of investigation. Sandali lang, matagal ka sumagot. Commissioner Mendoza, sino ho nagbibigay ng resibo pagka pumunta examiner, in-assess niya, tapos yung resibo, sino nagbibigay ng resibo? Yung examiner mismo or yung Revenue District Office, sino po nagbibigay ng resibo? Sino nag-i-issue ng resibo? They pay it through the banks, Mr. Chair. Yeah, kaya nga, na ito lang yung, so yung pinaka-resibo, yung i-deposit sa bangko. So wala nang
Yeah, give me a second. Yeah, go ahead po, Commissioner and Attorney Henares. Go ahead. Yeah, when you will be given an 0605, it's a payment form. All right. With the payment form, you go to the bank, or now you pay online. So that's basically your receipt, the 0605. How will the main office know, Attorney Henares, na yun lang talagang babayaran mo? Eh kung in-assess pala siya na bloated, pero ang resibo lang is ganun lang sa 0605, may difference na po kaagad. He was assessed with this X amount, ilang millions po yan. Pagkatapos, suddenly, assessment 20 million. 4 million lang resibo. Mamomonitor po ba ng BIR na 16 million nawawala? Hindi siya nagbayad ng 16 million? Kulang siya ng 16? Yun na nga yun na sa ELAMs, diba? May kailangan i-input nyo magkano yung preliminary assessment notice na amount na deficiency. Pagdating sa final assessment notice, mag-i-input ka na naman magkano yung deficiency. Ngayon, pagbabayaran mo na para masira yung LAM, mag-i-input ka na naman 0605, magkano ba talaga binayaran. So, pwede nyo ngayon i-compare, kung yari sa example nyo, 20 million. Opo. 20 million 20. preliminary assessment, final assessment, same, 20 million. Tapos pagdating sa 0605, 4 million, bakit naging ganun? So, pwede nyo ho siya i-monitor. Kasi dapat nun, yung payment mo, meron ka rin isang documentation na alam mo, yung parang tinanggap mo yung mga protest niya. So, nagbago ka ng assessment bago ka mag-0605. Kasi kung hindi ka tumalon ka, di may issue na ho yan. Kasi kung ganun same amount, tapos 0605 mo, hindi. That's question mark. Kaya nga, Attorney Henares, sino po nagmo-monitor nito? Na, oy, kulang. Actually, yung Meron ba bang mas mataas dun sa examiner na yun o sa nagmo-monitor ng ang 0605? nagmo-monitor yan, Office of the Commissioner yan eh. So sa Office ng Commissioner pa rin po. Kasi yung system na yan, or kasama na yan yung Deputy Commissioner for Operations, siya rin yung pwede mag-monitor. Depende ho kung sino binibigyan ng access dun sa ELAM na yan, no? May mga access authority yan. Pero the Office of the Commissioner will monitor that because he has complete access to it. Then the Deputy Commissioner for Operations should also have an access to that. Thank you, Attorney Henares. Mr. Chair, No, pwede natin pasupin na siguro to sa Stecom yung PAN, yung FAN, di ba? Para ma-compare natin yung final, yung 0506, ko-compare natin. Kasi kung puro verbal yan, magbayad ka ng 20 million, nagkasundo lang sila verbally, sige, okay na tayo sa 20 million, hati tayo sa ganito, wala tayong pagbabasihan na record. and yan ang nangyayari ngayon, Mr. Chair, yan po yung reklamo ng mga negosyante. Yung iba naman, they're willing victims na okay, makakatipid. Pero yung iba naman talaga, Mr. Chair, talaga sobrang assessment, areglo na lang. Okay. My next question, Mr. Bacani, hindi pa po ako tapos sa'yo. Ay, yes, Mr. Commissioner. We want that record sa yung binanggit sa record ng Makati po. We want do po yung PAN at saka LAN po. Okay. Yes, PAN, can you, 0506, can you submit it in this committee, to this committee? Yeah, we will submit po the record. This was 2020. Kailan ka po nag-umpisa na nag-head po sa Makati, Mr. Bacani? January 2024, sir. January 2024 po, Commissioner Mendoza to the present. January 2024 po, Commissioner Mendoza to the present. Voluminous lang po yung kung lahat ng PAN, FAN, notices of discrepancy that were issued from 2024 to 2025.
Bat lang naman po eh. Okay Yung po. batas na po eh. Yes po, Yung- Mr. Chair. Kasi yun po yung sinasabi na nagrereklamo laban po kay Mr. Bacani, puro bat po yung kanyang, siya po yung head doon sa bat. Mhm. Okay. All right, thank you. Mr. Lumagi, I have another question here. Okay. At kapag hindi po nagigipag-compromise si negosyante, kaagad po ninyong i-name drop po yung inyong commissioner para takutin po sila. Tama po ba ito? Kaya minsan kawawa din itong commissioner, dating commissioner ninyo, si Commissioner Lumagi. Kaya lumalabas sa mga ilang kalukuhan yung kanyang pangalan. Yung pala, gas-gas na gas-gas yung kanyang pangalan. True or not? Yes or no? Mr. Bacani. No, sir. I've never used the name Yes of the or no lang, commission. na hindi nyo ginagamit si pangalan ni Lumagi. No, sir. Alright. Tapos, pinagsasabit nyo sila ng back statement pag medyo may katigasan yung ng ulo ang taxpayer, ayaw po sumunod sa kalakaran, kailangan nila isubmit ang bank statement. Tama po ba yun yung proseso na yun? Pag medyo hindi sumunod, kailangan ipasabit ang bank statements nila para malaman nyo kung magkano ang kinita nyo. Bagamat ito po ay violation, direct violation ng Bank Secrecy Law under Republic Act number 1405? Yes or no? Yes, sir. In some cases. In some cases, pinapasubmit ninyo ng bank statements. Tama po ba ito, Mr. Commissioner? Kailangan ba mag-submit ng bank statement? How is this? Okay, Commissioner, sandali lang po. Let me just ask Commissioner Attorney Henares kasi I know your excuse kasi bago lang po kayo dyan. Go ahead, Attorney Henares. Based on your Because of the experience. bank secrecy law, you cannot, we cannot access bank account, no. But I think there's a revision on the anti-money laundering law that says you can ask predicate crime with tax evasion if the amount is 25 million or above. So that might be an exception to the bank secrecy law, no, that you can get the information. But generally, we cannot ask for information about banks because of that law that prevent us. What kind of exception is this? Yung Attorney Henares? anti-money laundering law, di ba? When a predicate crime is a tax evasion of 25 million or more, that's the exception. And the BIR can unilaterally? No, can ask Ask the bank. AMLA for Through the information. AMLA. Yeah, so it's a way to circumvent the bank secrecy law. That's my next question. Through the AMLA, but not direct to the Yeah, that's why account not. holder. Yeah, you ask from AMLA. Illegal. Yes. Illegal yung ginagawa. Kaya nga, Mr. Chair, sinasabi ko, tinatanong ko si Mr. Bacani, diretso ho kayo na hinihingi nyo yung bank statement ng individual taxpayer. Sige po, nakakuha po kayo, nanumpa kayo kanina na hindi kayo magsisinungaling. Go ahead. Yes, sir. But bank statements, sir, cannot be, hindi siya pwedeng isubpoena, sir. Hindi nga sa PINA, hinihingi nun ninyo i-submit sa inyo. Kapag hindi po nag-submit, ang ginagawa po ninyo, humahanap po kayo ng contact sa bangko po dahil alam niyo na may bank secrecy law at yung mga contact po niyo sa bangko, yung po yung tinitignan yung taxpayer, yung kanyang bank deposits, nakakuha po kayo without asking permission or asking the help of AMLAC. True or false? Yes or no? False, sir. False, sige. Alright. Alright. Ngayon, Mr. Bacani, kilala niyo rin ho ba itong si Regional Director Dante Tan? Friends po ba kayo ito? Friendship kayo? Yes or Naging, no? naging
Naging ARD ko siya, sir, from last year to September, sir, last year. So, superior mo. Yes, Itong sir. si Dante Tan. Alright. So, hindi